kinailangan mo bago ka matuto mag-magic kasi kailangan Para sa marami, ang pagiging payaso ay sideline lamang. Pero kay Tatay Jonjon, ito ay isang seryosong negosyo. At ang negosyong ito ay unti-unti na niyang ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. ako si Ernesto Hernandez Salasi Jr., a clown magician and a party host for almost 20 years. Halos di ko na matandaan pero basta nag-good joke lang sa akin no, dis yung kailangan kong kumita sa sarili ko para makatulong sa magulang ko at the same time pambaon Facebook ni. At bali yan yun, inaya ako ng isa kong kaibigan na kung gusto ko ma-apprentice ng clown, magkabistan, tagabuan ng gamit. No, yung tila, tagabuan lang ako ng gamit. And then, from being tagabuhat ng gamit, naging assistant ako sa music hanggang sa unti-unti yon naging MC na ng leader. Ako na yung nag-MC tapos yung kasama ko yung nagba-magic, unti-unti yung natuto. Hanggang sa pinag-aralan ko na rin at mamuhunan sa magic. Kasi hindi rin biro yung paglalaanan mo bago ka matuto mag-magic. Kasi kailangan mong bayaran yung magic na gusto mong gamitin sa event. Kasi hindi mo siya matututunan hanggat hindi mo siya binabayaran. Hindi naging madali ang pagsisimula ni Give. Noong panahon ng pandemya, nang makita ng bata ang hirap ng buhay, siya na mismo ang nagpresenta. Sa halip na kumuha ng ibang tao na babayaran ng 200 hanggang 500 piso, si Give na ang sumama para ang kikitain ay mananatili sa pamilya. Ako po si Gabe Sino Lasco, 17 taong gulang na nakatira sa Masusopan, Di Bulacan. Ako po ay nagpa-part-time job bilang isang clown kasama ng tatay at may sideline din po na pagbebenta ng Graham Ball sa aming paaralan. Iwalay po di yung tatay ko po simula binata pa lang po siya nagka-clown na po siya sa mga party, sa mga events ko. Then nung po, tsaka lang po ako pumasok nung simula po nung pandemic po na kinailangan po talaga namin ng sagkakakitaan na sa sinabi ko po sa tatay ko po na na imbis na humanap po siya ng mga makakasama kaysa lalabas pa po yung pera, ako na lang po yung isama niya at doon ko na po natutunan yung magpapasaya ng tao. Nagsisimula pa lang po ako. Nung unang-una ko pong sama sa kanya po nun, ako po syempre kinabahan po ako nun kasi first time pa lang po, isang tapos sa akin na. Pero nung nakita niya po na kinakaba po, sinabi niya po sa akin na marangal po yung ginagawa namin kabawal na hindi dapat kami mahiyak sa anumang ginagawa namin. Mahiya lang naman po kami kapag kami po ay gumagawa ng masama sa aming kapwa. So po na po yung fighting spirit ko po para na po doon po mas lumakas po yung paninindigan ko po sa trabaho kaya po pinanindigan ko na po ni kabaho po na pinasok ko po na po. Meron po pagkakataon na nagtatalo po kami. Diba yung pagtatalo po na yun, yung hindi po ganun pagtatalo, yung, po yun, yung pagpapayo niya po sa akin na isang mabuting kuwarang kapatid at kabataan sa paligid ko. Ayun po yung pagkatalo na nangyayari po sa amin at nasusolusyonan po rin yun kasi po dahil po sa lagi po namin sinasabi sa amin tahanan ay pagmamahalan po. Hindi po, imbis na tirahan po na sabihin maging tahanan po, ibig sabihin po is tahan na kaya po gaming nasusolusyonan yung pag-aaway para maghari sa hari po sa kisiman sa mga. Nagpapakuan po kami marami po kaming pagkakadulad.
Hindi lang siya ba perform namin, yung isa na ano eh. Sa pagpe-perform po namin, isa lang po yung hangaan namin na ba't nagbigay ng kasiyahan sa bawat isang kabataan na nandun at mga bata po. Sa murang edad ay minulat na ni Tatay Jonjon si Gabe sa realidad ng buhay. Nagsimula ng tumulong sa hanap buhay at naging balloon twister at face painter si Gabe sa mga events. 1,000 piso ang bayad para sa kanyang sining, isang halagang pinaghihirapan at hindi basta hinihingi. Pero sa kabila ng kinang ng entablado, hindi nawawala ang mga taong mataas ang tingin sa sarili at mababa ang tingin sa mga payaso. Sa loob-loob ko po nung una po, masakit po kasi parang ibang-iba po ako sa kanila dahil sa parang ginawa ko po na yung. Pero abang tumatagal po, nawawala po yung parang hiya na dala-dala ko po noon sa sarili ko po na mas abang tumatagal po, mas parang naging proud po ako kung ano ko yung trabaho po lang. Pero hindi laging tawa ang hatid ng buhay payasok. Minsan, may pagod na sagad hanggang buto. Hindi makakalimutan ng mag-ama ang isang event sa Muntinlupa. Malayo ang biyahe, masela ng amoy sa pampublikong sasakyan, at ang pagod ay hindi biro. Dahil dito, naisipan ng mag-ama na wag nang kumuha ng event sa malalayong lugar upang hindi gaanong mahirapan. Sa bawat palakpak ng mga tao na namamangha sa galing ni Gabe, isang pangarap ang unti-unting nabubuo. Bagaman mahusay na payaso na, hindi rito nagtatapos ang mithiin ng ama para sa anak. Ang pagiging payaso ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawa. Ito ay tungkol sa pagpapakita na walang totoong saya kung walang paghihirap at pagsisikap sa proseso. Sa makulay na mukha ni na Tatay Jonjon at Gabe, nakasulat ang isang mahalagang aral na ang pinakamagandang sining ay hindi ang nakapinta sa muka at hindi ang ipinapakita sa entablado, kundi ang nakatatak sa pagkatao, pagiging totoo sa sarili, paglalaan ng tiwala sa Diyos, at higit sa lahat, may paang laging nasa lupa. Sa huli, ang buhay ay parang isang malaking event. Maaaring may mga taong titingin sa atin ng mababa, pero hanggat may isang taong napapangiti natin at hanggat kasama natin ang ating mahal sa buhay sa bawat pagsubok, tayo ang tunay na bida sa sarili nating kwento.